Hello Team Authentic all over the world! In this episode, ifulfill na namin yung promise namin sa inyo na tutulungan namin kayong gumawa ng itinerary and then budget reveal going to the Maldives! Nakamove on na ba tayong lahat or meron pa rin tayong hangover? Diba? Kasi tama naman, hindi, may nag-correct nga pala sa atin, who would have thought? Ayan, okay lang na kinukorek kami kasi nakakatalino. I mean, nadadagdagan yung knowledge namin. Kaya okay lang yun, hindi kami na-offend sa ganon. So, tuloy na natin. Who would have thought na makakapag-travel tayo on a budget sa Maldives, di ba? So, in this episode, iisa-isayin natin yan. Gagawin natin siya ng mas maikli at mas malinaw as possible. So, gagawin natin, halimbawa lang na meron lang kayong 6 nights going to the Maldives. So, simulan natin. Ano ba yung unang gastos? Of course, ang magiging una natin kaagad gastos na may isip ay ang travel tax. Ito yung travel tax niya, 1,620 pesos. Nakakatakot kasi next year, mata-times 2 yata. Diyos mio. So anyways, wala na tayong magagawa dyan. Hindi natin control yan. So ayan yung babayaran natin. 1,620 pesos each. Next naman, ang airfare natin. So walang direct flight. Ang naging flight natin ay Manila to Kuala Lumpur. And then naka-timing kami ng promo. Hindi ko alam guys kung bakit naging naging Thai baht. So ito yung binayaran namin in Thai baht. It's 6,933.39 Thai baht. So in pesos ay 11,786 pesos. Dalawa kami na Enzo, that's 5,893 pesos each. So ganun lang siya. Parang nasa 5,900 lang yung round trip Manila to Kuala Lumpur. Now, eto rin, nakakuha din kami ng promo, Kuala Lumpur to Male or Maldives. So ito siya, nakataibat na naman. It's 9,361.48 Thai baht. In pesos, it's 15,913. So sa amin, per head, 7,956 pesos. Ang mura, no? Manila to Kuala Lumpur and then Kuala Lumpur to Maldives, lahat yun nakuha lang namin siya ng promo. 'Di ba? Yung palang Kuala Lumpur to Maldives na 7,956 pesos na round trip, apakamura na yun. So meaning, ang total natin na airfare, lahat na yon ay 13,849 pesos each. So, ganun lang siyang kamura. Now, go na tayo sa hotel. Yung hotel, guys, eto gawin natin ha. Kung kami yung susundin ninyo, of course, mas makakatipid kayo. Ang range ng hotel namin ay nasa 2,500 to 3,000 pesos a night. Pero syempre, ayaw naman namin sabihin sa inyo na kung ano yung ginawa namin, yun din yung gawin ninyo. Kasi Maldives yun eh. Gusto namin mas mag-enjoy kayo. And nakita na nga kasi namin yung mga price range doon. So, kung kami, yung tatanungin nyo ng advice, kung gusto nyo talaga ng on a budget, pero yung hindi naman masyadong tinipid yung sarili ninyo and then maganda yung location, go kayo for 3,500 pesos to 4,000 pesos. Lalo na dun sa may Maafushi, yung 4,000 pesos na hotel, grabe, ang ganda na nung location. And for sure, kayang-kaya nyo yun. So, ganun na yung gawin nating budget. Gawin na natin siyang 3,500 pesos to 4,000 pesos. Good for 2 naman na yun. So, meaning, sa 4,000 pesos na lang, divided by 2 kung dalawa kayo, 2,000 pesos yung magiging budget ninyo sa hotel. So, for 6 nights, that's 12,000 pesos. Ayan, sure na kami doon na mas mai-enjoy nyo siya, mas maganda yung location, mas maganda di hamak yung hotel ninyo sa 4,000 pesos. Now, punta naman tayo sa food. So, to be honest, yung food, mas matitipid nyo siya kung gugustuhin ninyo. For example, meron kami nakainan ni Enzo na local karinderya or local restaurant. Nagre-range lang siya ng 300 to 400 pesos. Pero, hindi naman tayo lahat sanay sa ganun. For example, ako hindi ko kinaya kasi sobrang anghang niya. So, medyo
sumakit yung tiyan ko. So, hindi na ako umulit. So, kayo, kung gusto nyo makatipid, pwede yon. Pero talaga, ang prices talaga sa Maldives na pagkain na pwede ninyong tipirin pa talaga ay yung 600 pesos kasi nagre-range ng 10 to 12 dollars. Decent meal na yon and malalaki naman yung servings. So, sa 600 pesos na lang natin siya. And then, kung 2 beses lang kayong kakain daily kasi usually meron namang free breakfast. So, that's 1, 2 per head to guys sa a day. And then, sa buong stay ninyo for 6 nights ay 7,200 pesos. So, ayan guys ha, for decent lunch and dinner lang yan alone. Wala dyan yung merienda, wala dyan yung kung gusto nyo mag-juice, wala pa siya dyan. So, isama nyo na lang siya kapag ganong klase kayo ng traveler, yung gusto ninyo yung nag-chill-chill, nagkakape-kape. So, ganyan. Kami kasi so nagbaon kami ng kape. So, guys, for example, nandoon na tayo sa Mali Airport. So, next na nating iisipin dyan, una, yung SIM card. So, kung magsi-SIM card kayo, i-add nyo siya, $40 siya, good for 1 month na. So kami hindi na kami nag-avail kasi nga 6 nights lang naman tayo and alam namin, syempre nakapunta na kami doon nung una, alam namin na hindi na kami maliligaw, ginagamit lang naman talaga namin yung internet for Google Map. So hindi na kami nag-avail noon kaya wala kaming gastos doon. So sa amin, X yun, pero kayo idagdag nyo yun. Again, $40 yun for 30 days. And then, yung transfer naman natin, halimbawa, pupunta rin kayo ng Maafushi, meron doon $3, pero yung $3 na yun yung public ferry. So, lagay na lang din namin yung schedule. Pero guys ha, hindi namin alam kung ano yan ha, kung ano tawag nito, kung ito pa rin, kung consistent yung schedule na to. Kasi syempre, minsan naiiba yan, depende sa weather. Pero kung mag-speedboat kayo, that's $25 each per head. So, balikan, $50. And then yung schedule, sige maglalagay na lang din kami ng example na schedule, pero from time to time meron naman guys kasi maraming hotels na nag-o-offer. For example, yung Arena Hotel, tapos yung ano pa nga ba, yung Kaani Hotel, ganyan. And then bukod pa yung talagang operator ng mga bangka or mga speedboat. Kaya for sure, lagi yung available. Yun nga pa lang, ferry boat, every Friday, wala siya. So, wala talagang schedule ng Friday. Pero yung speedboat, kahit Friday, go, meron siya. Now, ano ba yung currency nila? So, tumatanggap sila ng dollars and then tumatanggap din sila, of course, ng MBR. Yun naman talaga yung pera nila. Pero ang advice namin, magpapalit kayo ng MBR kapag nandoon na kayo. Dala namin dollars, tapos magpapalit kayo ng MBR. Pero guys, konti lang. Kasi alam nyo ba, may natira sa amin. Buti na lang, mga 300 na lang yun, no? 300 MBR. Hindi pinalitan sa Kuala Lumpur, sa Pilipinas hindi rin pinalitan. So siguraduhin nyo na walang matitira sa inyo. So USD, kung okay lang sa inyo na medyo malulugi kayo ng kaunti, USD na lang, tumatanggap sila. Tapos yung credit card doon sa mga buses, tumatanggap, itatap nyo lang siya. Isang beses nyo lang siyang itatap guys, pag sakay nyo lang, kasi matcha-charge na kaagad kayo. Matcha-charge kasi sa inyo ay 10 MBR. That time ang palitan, nasa 37 pesos siya. And then ang gamit nga pala namin, Mastercard. Hindi kasi kami nakakita kung pwede yung Visa. So hindi lang talaga kami sure. So yun lang yung gawin ninyo, isang tap lang siya. Kasi kumbaga yung pamasahe, fixed rate siya. Isang tap nyo, matcha-charge ka agad kayo ng 37 pesos. So, kapag baba ninyo, nag-tap ulit kayo, 2 beses kayong matcha-charge. So, no! Isang beses lang kayong mag-tap. Yung some hotels, pati yung mga restaurant, yung mga medyo malalaki ng restaurants, lahat sila tumatanggap sila ng credit card. So, mas maganda talagang gamitin yung credit cards kahit saan guys, sa pakiramdam lang namin. Kasi kung ano nga, yung palitan, yun talaga mismo, wala siyang extra charge. Lalo na kung yung credit cards ninyo, yung, ano ba tawag din, yung mga platinum, for example, yung BPI, meron siyang mga something na mas mababa yung rate. So, ganun siya. So, yun nga. Pero sa Maldives nga, doon nga sa may bus, hindi nga tumatanggap ng Visa. Yung ano kasi baka maguluhan kayo. Yung BPI kasi signature, Visa kasi siya. Pero pagka binayad nyo siya sa restaurant, kahit sa transfer, actually pwede. Kasi ang kukolekt naman ng transfer ninyo, yung hotel din, pwede siyang i-card. Mas mababa nga actually ng kaunti. Punta na tayo sa mga activities. So, marami activities doon guys. Marami excursion. Excursion nga pala tawag. So una, pwede kayo yung mag-day tour kayo, pupunta kayo sa isang exclusive island, ganyan, or exclusive
resort, tas picture-picture kayo dun sa may overwater bungalow. So, syempre, di ba, parang hindi naman yun worth it. Para lang sa picture, babayad ba kayo ng $100? So, minsan yun, $100. Tapos, meron din yung swimming with sharks and stingray. Parang nasa, magkano nga yun? Mga nasa 60 or $70. Yung nakuha namin, yun naman yung simpleng snorkeling lang, ay $30. $30 is 1,680 pesos. Ayan, isama yan. Basta, itaas nyo lang yung budget ninyo kapag ibang activity yung gagawin ninyo. So guys, this is it, of course. Isa-isay na natin. Then, ito total na natin kung magkano ba yung kailangan ninyong budget. Pero disclaimer lang, guys, ha. Ito yung tipid na tipid, ha. For example, sa tour na lang. Yung pinakamura kasi yung nakuha naming tour. So, syempre, kung gusto nyo mas ma-enjoy pa, mag-add pa kayo ng budget. Ito yung para lang magkaroon kayo ng something na, minimum gantong pera pala or ganitong budget, makakarating na pala kami ng Maldives, di ba? So, yun lang yun. So, tara na, isa-isayin na natin. So, simulan na natin dito sa airfare. Yung airfare natin ay 13,849, travel tax 1,620, hotel for 6 nights ay 12,000, food 7,200, and then transfer natin, eto yung transfer nga palang ginamit natin dito ay speedboat. So pwede nyo rin itong mas mapababa pa kung gusto ninyo. So siya ay 2,800, activity yung kinuha nga namin $30 lang, 1,680. So ang total niya ay sa mga marunong mag-compute ng mabilisan, alam nyo na kaagad. Ang total ay 39,149 pesos! Yay! Ang mura, no? Sino maghahakala na pwede palang mag-Maldives sa halagang 39,000 pesos? So kung gusto nyo siyang mas ma-enjoy, guys, wag yung 39,000. Gawin nyo siyang 50,000 pesos. Feeling namin yung 50,000 pesos, mas ma-enjoy nyo na siya. Kasi dito, yung pagkain, ginawa natin siyang 600 pesos lang per meal. So kung gusto nyo siyang ma-enjoy, di mag 1,000 kayo per meal. So 2,000 yung i-budget ninyo sa pagkain. Tapos, yung transfer naman, so ito na yun, 2,800. Kasi nga, bali ka na speedboat. Ito, mas mapapababa nyo pa siya kapag nag-ferry lang kayo. And then, yung activity, mas malaki dapat. Kasi kung mag-shark kayo, at saka yung mag-stingray, mas malaki yung magagastos ninyo. Dito kasi 1,680 lang. So, laruin nyo na lang yung prices. Pero feeling ko, sure kami, yung 50 to 60,000 na pera or na budget going to Maldives, carry na siya for 6 nights. And then yung sa excursion nga kasi, makakatipid pa kayo doon ng isa pang meal dahil libre na yung lunch. Ganun siya. So guys, sa mga nagtatanong, magkano daw ba yung nagastos namin before nung 2019, nung nag-private resort tayo? Yung resort natin ay Tulhagiri. Ito siya. So that time kasi, nung nagsisearch kami, kung ano lang yung may pinakamura na overwater villa or bungalow, yun lang kaagad kinuha namin. That time, yung per night niya ay 29,000. Nag-stay kami doon for 2 nights. That's 58,000 pesos. Tapos, yung transfer kasi natin, that time, $100. Yung $100 nung time na yon, 5,000 pesos lang. So, yun lang yung nagastos namin. Kaming dalawa ni Enzo for 2 nights. O nga pala, included na nga pala dun yung breakfast. Bongga yung breakfast talaga, guys. Ang dami yung pagpipilian. Tapos, yung lunch, nagkakape na lang kami, nagbi-biscuit, may dala kaming chichirya, may Pringles kaming dala para hindi kami kakain ng lunch. And then, yung dinner, grabe, panalo din yung dinner, buffet din yun. Kasama na siya doon. Ang tawag sa kanya, half board. Kung talagang meron talaga kayong budget, gawin nyo siyang full board para kasama na din yung lunch. So, lahat nga pala yung nagastos namin, 68,000 that time. So, kung dalawa kami ni Enzo, divided by 2, 34,000 each. So, kaya lang 2019 pa yon. Parang ngayon, pag tumitingin ako, nasa ano na kasi siya, parang nasa 34,000 minsan, ganyan. Tapos yung transfer, nagmahal na rin. Parang $120 na. Tapos, mas malaki pa yung palitan ngayon ng peso. So, mas mahal na talaga siya. So, kung meron naman talaga kayong budget, for example, and then talagang honeymoon talaga, ang gawin nyo talaga, mag 2 nights talaga kayo sa exclusive resort para mas ma-feel nyo talaga siya. Lalo na syempre, di ba nga, honeymoon naman yan. Mas, napag-budgetan nyo. So, meaning, kung dalawa naman kayo, yung 100,000, sure na sure,
kayang-kaya nyo na ma-experience, yung meron na kayong, nag-stay na kayo halimbawa ng one night sa Hulhumale or Male, tapos nakapag-stay na kayo ng 3 nights sa Maafushi, and then 2 nights naman sa mga exclusive resort, for sure yung 100,000 each, okay na, caring-carry na yun. So now, yung mga ibang questions sa amin, pasensya na ha, ito lang yung kasi naiisip namin, basta kapag meron kaming hindi pa nasabi, sa dami na nung sinabi ko no? So pagka meron pa rin kami nakalimutan, please comment down below, sumasagot naman kami, or i-PM nyo kami, basta importante, lalo na yung paalis na talaga. So una, safe ba siya for solo female traveler? Pakiramdam namin, yes, super safe siya. Kasi mababait yung mga, actually, di ba, Muslim sila, ang babait naman nila, in all fairness. Tapos yung mga Maldivians, mababait din sila. Yun lang naman yung mga makakasalamuhan nyo doon. Merong konting Indians, and then meron din Sri Lankans. Tapos syempre, yung population naman kasi talaga nila, Maldivian pa rin naman. So okay naman doon sa Mimale, okay naman. Sa Hulhumale, okay naman. Lalo na kung pupunta kayo ng mga local islands. Kasi doon, ang mga makakasalamuhan nyo na talaga, mga tourist din na katulad natin. So yeah, safe naman siya. Now, yung weather naman, yun nga talaga, kahit sila yung sinasabi, hindi talaga natin hawak yung weather. Pero syempre, ang the best time pa rin daw pumunta talaga doon ay between November to February. Pero kami, nung pumunta kami doon ng first time, October yun, hindi naman kami inulan. Ang ganda ng panahon. Tapos itong last na punta namin, September, umuulan siya pero tumitigil din naman kaagad. So ganun talaga, swerte yan talaga yung weather. So ang hirap niyang i-predict. Last question, yes! On a budget nga tayo, 39,000 or 40,000. Ang tanong, worth it ba na explore ang Maldives on a budget? The answer is depende talaga. Oo. So ganito yan. Kung yun lang talaga yung kaya ng budget natin, huwag nating ipilit. Go for it. Kasi doon sa Mimale, mafe-feel ninyo yung culture. Kung hindi pa kayo nakapag-India, hindi pa kayo nakapag-Sri Lanka, hindi pa kayo nakakapag-Nepal, makukulture siya kayo. Pero very light lang. So yun, mafe-feel nyo yung culture. And then, punta kayo sa mga local islands. Sa mga local island naman, ma-enjoy nyo din naman yung beach. Pero ito na nga yun. Huwag kayong mag-expect too much. Hindi ito yung Maldives na napapanood natin at alam natin na napaka-pristine, napaka-fabulous, napakaganda, paradise. Hindi ito yon. Kasi yung mga ganong experiences, ma-feel nyo siya at ma-experience nyo siya kapag nandoon kayo sa mga private resort or private island. So, ganun siya. So, yes, yung sa may private island, gagastos kayo ng mas mahal, pero guaranteed naman yun na mas ma-feel ninyo yung Maldives na luxurious vibe, hindi yung local vibe. So, ayan. So, yun. So, ano ba yung gusto ninyo talagang ma-feel? Yung luxurious way ba of traveling? Yung luxurious ba na Maldives na kakilala natin? Or yung local na Maldives yung gusto ninyo? Kayo talaga yung makakapag-decide ninyan. So, maganda lang sa amin, ayun na nga, na-experience namin siya both. Pero kung konti lang yung difference, kami lang guys ha, i-experience nyo na rin yung private na island or private resort. Kasi ibang-iba talaga yung experience. Yung gigising ka, kakain ka, tapos magsiswimming ka lang kaagad, magbi-beach ka, tapos kakain ka na naman, tapos gano'n na naman. So, yun talaga, parang ma-feel nyo talaga na, ay, luxurious na luxurious. And then, free na rin naman yung breakfast, free na rin naman yung dinner. So, I guess, kung lalo na kung yung makukuha ninyo, as in yung murang-mura, caring-carry na. And then, hindi naman kailangan mag-overwater bila kayo. Meron halimbawa yung bandos. Lagay ko yung bandos para lang just in case. Eto, nandito sa ibaba. Ayan, yung mga garden hotel nila, minsan nasa may 8,000 pesos lang yan. Tapos yung bandos, yun yung may pinakamurang transfer, nasa $80 lang ata or $60. Kung gusto niyo lang talaga siyang ma-feel na nasa may private island resort talaga kayo. Last thought. So kung kami yung tatanungin, gano'n na lang yung gawin niyo. Kung very limited yung budget ninyo, magbawas na lang kayo ng araw. Gawin nyo na lang yung 1 night sa Male, 2 nights sa may Maafushi, and then mag 2 nights kayo sa private island resort. Kasi yung 1 night din naman, pwede din naman. Pero hindi nyo kasi siya ma-feel. Parang pagdating nyo, minsan ang check-in nasa 2 p.m. Tapos bukas mag-check out kagad kayo ng 11 a.m. Hindi nyo siya masyadong ma-feel. So yun lang. So kung meron lang talaga kayong limited budget, bawasan nyo na lang yung araw. And for sure, ma-enjoy nyo talaga
talaga siya. Na-enjoy nyo na yung luxurious way of travel sa Maldives, and then na-enjoy nyo na rin yung on a budget, yung local vibe naman ng Maldives. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating Maldives travel vlogs, yung series natin na yun. Na-appreciate po namin kayo. Umingay na naman yung ating comment section. Again, kung meron pa kaming nakalimutan, please comment down below. And sa susunod na magkikita-kita tayo, alam nyo na, dito na tayo sa Japan! Ang taas ng boses. Actually guys, ayan no, pa-teaser na, nasa Japan na to. Alam niyo kung bakit? Ilang beses namin tinry ni Enzo na mag-shoot sa bahay. Sabi nga namin sa inyo, hindi talaga namin kaya, yung hindi talaga pumapasok yung espiritu ng vlogging sa amin. Pwede naman namin itong gawin sa bahay, pero hindi talaga namin siya magawa. So ayan, nandito na tayo sa... hindi pala muna namin sabihin kung saan munang city. O kung saan prefecture. So, nandito na tayo sa Japan. Nagawa na natin to. So, ayan. So, maraming salamat. And we are so excited na panibagong prefecture naman ng Japan yung ipapakita namin sa inyo. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating, eto na yon, Japan Travel Vlogs! Bye everyone!